So, purihin po ang Panginoon, ang ating pong topic, ang paglilingkod. Tayo po ay naniniwala sa banal na pagkatawag sa paglilingkod na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa dalawang layunin. Una po, hikayatin ang buong mundo. Pangalawa, palakasin ang katawan ni Kristo. Bilang mga mananampalataya po, lahat po tayo pagkatapos na naunawaan natin ang kaligtasan, naunawaan natin na tayo nasasampalataya o sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay binigyan niya ng walang bayad na buhay na walang hanggan. Although sa atin ay walang bayad, pero ito po'y binayaran niya ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos na naunawaan po natin yon at meron pala tayong kasiguruhan ng kaligtasan na yon na anumang mangyari sa atin dito sa lupa na kung saan ay mga estranghero lamang tayo, mga naglalakbay lamang tayo sa mundo ito, meron tayong kasiguruhan na pagkatapos ng buhay na ito ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, tinanggap ko na yon dahil sumampalataya ka sa Kanya. Ang maliwanag na habang tayo po ay nasa mundong ito, habang tayo ay may lakas, habang tayo ay may hininga, nandun po naman ang panghikayat ng Diyos na napakabuti na siya po'y paglingkuran natin. Yamang tumanggap tayo ng walang bayad. Ano po? Abay, suklian naman natin ng buong katapatang paglilingkod. Purihin po ang Diyos. At good news po sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, wala pong hindi kasali. Huwag mong sabihin may edad ka na. Naku, kayang-kaya mo pang paglingkuran ng Panginoon. Huwag mong sabihin may sakit ka. Naku, kayang-kaya mong paglingkuran ng Panginoon. Huwag mong sabihin bata ka pa. Si Jeremiah nga po, tinawag ng Panginoon, 7 taong gulang No po? So, hindi mo sabihin meron kang pinagkakaabalahan. Naku po, sa yung pinagkakaabalahan na yan, sa yung trabaho na yan, ang sarap pong paglingkuran ng Diyos. Huwag mong sabihin, estudyante ka, hindi ka makapaglilingkod sa naku po, sa yung pagiging estudyante, ang sarap pong paglingkuran ng Panginoon. Huwag mong sabihin, nasa bahay ka lang, simpleng nanay ka lang. O, naku, ang sarap paglingkuran ng Panginoon. Huwag mong sabihin, tatay ka, at ganito ang trabaho mo, ganito ang ginagawa mo, napakaabala mo. Naku, ang sarap paglingkuran ng Panginoon. So, ang ibig ko pong sabihin dito, mga kapatid, ano man ang ating kalagayan, pwede tayong maglingkod sa Panginoon. Actually, ang sabi ng salita ng Diyos, kung kumakain tayo, kung may inom, abay gawin natin sa ikararangal ng Panginoon, paglilingkod po sa Diyos. So, ano man po ang ating kalagayan, wala tayong pwedeng idahilan na hindi tayo makapaglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan lang po natin, Doc Dan, Pastor Dan, ano ba ang paglilingkod para maging maliwanag sa atin? Ano po? Meron po tayong mga paglilingkod na meron pong specific na office, specific na opisina, ano po? Ang tawag po natin doon ay yung fivefold ministry. Meron tayong apostol, propeta, evangelista, pastor, mga guro. Pero maliban po sa fivefold ministry na yon, na siyang magpapalakas, magpapatag, magpapalawak sa iglesia, ay napakarami po ng uri ng paglilingkod. At anuman pong paglilingkod yon, ay pare-parehas lang po sa paningin ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos, yung ating pong katapatan. Pero para maunawaan po natin ang tinutukoy kong paglilingkod, ay pag-usapan po natin. Kapag kasi po pinag-aralan natin ang kasaysayan ng mga taong nagkaroon ng ugnayan sa Diyos, matutunghayan po natin ang Diyos ay
malugod niyang igagawad ang basbas sa kanila at pagkatapos niyon ay tatawagin niya sila na maglingkod sa kanya. Ganun po. Kaya ko rin nating halimbawa ngayon si Abraham. Po, isa sa mga paborito nating lingkod ng Diyos at ama ng pananampalataya. Pero ayon po sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, tingnan natin paano siya nagsimulang naglingkod sa Panginoon. Ito po ang sabi sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, sinabi ng Panginoon kay Abraham, matindi pong panawagan, talagang maliwanag na inihikayat ng Diyos na maglingkod sa kanya si Abraham pagkatapos niyang tinawag. Ito po, specific, sabi niya, umalis ka sa iyong lupain. Grabe, no? At sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at ikaw ay pupunta sa lupaing ituturo ko sa iyo. Grabe po. Naligtas si Abraham, nakilala niya ang Diyos at pagkatapos ay tinawag siya ng Diyos sa isang espesyal na paglilingkod. Ang espesyal na paglilingkod na yan, enjoy tayo sa ating lugar. Pero ang sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa iyong lugar, umalis ka sa iyong lupain, umalis ka sa lugar o lupain ng iyong mga kamag-anak. Ang panawagan ng Diyos kay Abraham, doon sa malayo sa kanyang pamilya, malayo sa kanyang kamag-anak, malayo sa bahay ng kanyang ama, at sabi rito, ikaw ay pupunta sa lupaing ituturo ko sa iyo kung saan ilalagay ng Panginoon o kung saan siya tatawagin ng Panginoon. Marami pong ganyan, Sabi ko nga sa inyo, fivefold ministry. For example, pastor. Bisan meron kayo makikita sa isang lugar, hindi naman taga ron. No? Biglang-bigla doon siya nagpapastor. Ganun po. Doon sa lugar ng kanyang mga kamag-anak, inabala siya ng Diyos para irigalo sa isang lugar. Kita niyo po, ako po, ang nakakilala sa Panginoon sa Maynila. Enjoy na akong maglingkod sa Maynila noon. Mula pagiging assistant cell group leader, naging cell group leader, naging assistant pastor, hanggang maging pastor. Enjoy na ako. Maliwanag ang Diyos naman, baligtad kami ni Abraham, maliwanag po na narinig ko at nararamdaman ko na ang pagkatawag ng Diyos sa lugar ng aking mga magulang dito sa Candaba, sa lugar ng aking mga kamag-anak, sa lugar kung saan ako ipinanganak. Baligtad po, si Abraham po ay doon sa lugar na ituturo ng Diyos na wala siyang kamag-anak. Tuloy natin ang pagbasa. At ang sabi doon, at gagawin kitang isang malaking bansa. Grabe, no? Tindi ng promise ng Lord kay Abraham. At ikaw ay aking pagpapalain. Siyempre, nakakatakot yun . Sa lugar na wala kang kamag-anak, sa lugar na ibang lugar, pero may promise si Lord. Palalakihin ka niya doon. Pagpapalain ka niya doon. No? At ang sabi pa rito, at padadakilain ko ang iyong pangalan. Grabe. At ikaw ay magiging isang kapalaran at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. Grabe po, promise pa si Lord. Minsan natatakot tayong sumunod sa paglilingkod sa Panginoon. Pero may promise si Lord kay Abraham. Ako po, personal ko pong natanggap din kay Lord yan. Pagpapalain ko ang sino mang magpapala sa iyo, sabi ng Lord. At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Grabe. Kaya kita po ninyo, walang takot tayong maglingkod sa Panginoon. Dahil kapag kinalaban tayo, hindi tayo ang kinakalaban . Yung Diyos na pinaglilingkuran natin. At ang sabi pa rito, pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Yun nga po, kaya siya naging tatay natin sa pananampalataya, si Abraham . So, alam na natin ang kasaysayan, si Abraham ay buong pusong sumunod sa Panginoon. Kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, parang mahirap . Kasi ang pangako ng Lord, hindi man lang nagbigay ng address . For example, sa modernong panahon natin ngayon, tinatawag ako ng Lord. At parang sabihin mong ganun . Hindi sa lugar ng aking mga magulang, hindi sa lugar ng aking mga kamag-anak. Saan? May address . Doon sa Bulacan, doon sa Nueva Ecija, doon sa Tarlac, o doon sa ibang bansa. Si Abraham po walang address.
ang tanging sinasabi ng Panginoon sa kanya, lupang pangako. No? Lupang pangako, walang address. No? So ating pong alamin na ang tawag sa paglilingkod ay isang marangal at mataas na tungkulin sa Panginoong Diyos. Kaya kung kayo, mga kapatid na narito, meron kayong nararamdamang panawagan ng Diyos, naku, marangal po yan. Mataas na tungkulin po yan mula sa Panginoon. Iwaksi ang lahat ng pangamba. Iwaksi ang lahat ng takot. No? Paglingkuran natin ng sama-sama ang ating pong Panginoon. Ito ay hindi pansarili lamang. Kaya, sabi ng Panginoon, pagtalikod talaga sa sarili. Maaring kamukha ko, gumraduate ka ng college, tapos ito, kakaiba naman sa pagka-graduate mo, itong panawagan ng Panginoon, huwag mong katakot yun. No? Kasi basta siguraduhin mo lang na may panawagan ka sa Panginoon. Hindi ito pansarili lamang, kundi ito ay kabubuti ng kabuuang katawan ng Panginoong Yesus. Naalala ko nung payagan kong mag-pulis yung aking panganay na si DM. So, yun talaga, profession yun, commitment. At nung makagraduate na siya sa pagiging pulis, naintindihan niya. Sabi na sa akin, Daddy, sabi ng aming mga superior, hindi na kami pag-aari ng aming pamilya. Pag-aari na kami ng pamahalaan. Yun po eh. The same as sa Diyos. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, inialay mo ng buong puso ang iyong buhay sa Panginoon, pag-aari ka ng Diyos. Kaya kung naunawaan mo paglilingkod, pag-aari ka ng Diyos, abay, wala kang ibang susundin, kundi yung pinapagawa na ng Diyos. Kasi naglilingkod ka na eh. Inangkin mo na lingkod ka ng Panginoon eh. Napo? So, kung ano ang gusto niya, yun ang masusunod. Kaya makita niyo yung mga pulis o mga importanteng okasyon, hindi natin makakasama. Bakit? Bisan natataon na importanteng okasyon, mayroong utos sa kanilang gobyerno. Mag 24 hours duty sila. Ganun po. Kasi pag-aari sila ng gobyerno, hindi na ng pamilya. Ganun po yung orientation sa kanila. Sa atin naman, pag-aari tayo ng Diyos. Kaya kung minsan magkasabay-sabay man ang lahat ng okasyon, unahin mo yung obligasyon mo sa Panginoon. Ganun eh. Kasi kanino ka ba pag-aari? Pag-aari ka ng mundo, nakasabay ang gawain sa mundo, gawain sa Panginoon, saan ka? Sa gawain ka ng Diyos. Kasi lingkod ka ng Diyos. Okay? So, tingnan natin yung imahimahin natin yung kabuang paghahanda sa paglilingkod. So bilang isang lingkod ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng sapat na pagkakilala sa tumawag sa atin. Yun pong number 1. Kilala mo ba talaga yan? Yung tumawag sa'yo? Kilala mo ba talaga ang Panginoong Yesus? Na ang sabi niya doon sa John 15 verse 16, sabi niya, ako'y hindi ninyo hinilang. Sa mababaw na salin, hindi kayo ang pumili sa akin, sabi niya, ngunit ako ang pumili sa inyo at inirang ko kayo upang kayo'y humayo at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Wow! Kailangan naunawaan po natin yan. Kumisan, pag di natin naunawaan, nagmamalaki tayo eh. Lalo yung paggamit na ng Lord sa atin ay makita natin yung epektibo o talagang kagamit-gamit na tayo. Bisan pwede pong pumasok at madaya tayo ng diablo na lumaki ang ulo natin na kung sakasakaling wala na tayo, wala na mangyayari, hindi. Kaya tayong palitan ng Lord kahit 100, kahit mas marami, kaya po. At tandaan natin, itong John 15:16 na to, hindi tayo ang pumili, siya ang pumili sa atin upang tayo po ay humayo. Tingnan po ninyo. Bakit ka pinili? Bakit ka tinawag? Dalawa lang eh.
Mamaya na, kanina nabanggit na natin, patuloy natin pag-aaralan, upang ka humayo at magbunga. So ang talatang ito po ay matibay na saligan na ang tawag ng paglilingkod ay nagmula mismo sa Panginoong Yesus. Hindi po pwedeng tinulak ka lang eh. Hindi po pwedeng pinilit ka lang eh. Dapat po nararamdaman mo yun. At pag ikaw ay mayroon tunay na panawagan, yung panawagan po na natawag natin sa mga full-time ministry, magkukonfirm po yan kung sino yung leader mo sa spiritual. Ikukonfirm po ng Diyos yan. At lalabas po sa kanila. Mag-example ako sa inyo, noong panahon, estudyante pa lamang, second year pa lamang sa college noon, yung kapatid ni Tita Mel, nandiyan si Tita Mel, si Tatang Carding, si Pastora Marcosa. Second year, ano pa lang yun? College. Hindi ko alam kung marunong mag-Bible study yun eh. Hindi ko pa nga nakitang nag-sermon lang yun. Nag-MC, o nag-anuman. Wala akong akalam-alam. Pero minsan nagpipreach ako, testimony niya nung youth camp natin, tinawag ko sa harapan. No, pinahiran ko ng langis at ang kwento niya, hindi ko lamang pinahiran ng langis, kundi pinahiran ko ulo, kamay, paa. Kasi naramdaman ko may panawagan. Walang pa tayong kaalam-alam. College pa siya noon. Second year college pa lang siya noon. Matagal pa noon bago siya magdesisyong mag-aral sa Bible School. No? Pero kinumpirma ng Lord sa akin at bilang pagsunod ko sa Lord, sige Lord, papahiran ko ng langis. Sa mga panahon ngayon po, tingnan po ninyo kung paano katindi ang paglilingkod na ginagawa po ni Pastora Marcosa. Ganun po. No? So dito po ay nagmula mismo sa Panginoong Yesus yung panawagang maglingkod. No? Siya ang pumili at ang mga matapat na maglilingkod ay matagumpay nilang tatamasay ng bunga ng kanilang paglilingkod. Subalit yung pong mga naglingkod na hindi tapat ay dali-dali pong nawawala ang kanilang mga inumpisahang gawain. Isa nakakahinayang po nung pala wala namang talagang panawagan sa Diyos. Kung minsan nagpupumilit lang na dahil siguro nakita nila ganon, akala nila ganon kadali lang, akala nila yung masarap. Opo, masarap po talaga may panawagan ka, pero kung wala kang panawagan, pahirap po eh. So mangyayari, dali-daling naglalaho. Minsan manghihinayan ka na lang na sa pinagpaguran mo, biglang nawala. Unang-una, kung hindi ka marunong sumunod talaga sa tumawag sa iyo. And tumawag po sa atin aayusin po ang buhay natin eh. At magpapaayos ka talaga eh. Pag hindi ka nagpaayos, walang mangyayari talaga. Kaya yung iba po, dala lang ng emosyon, bandang huli, no? Ang sabi ng iba, di ba nagpastor dati yon? Bakit hindi na nagpapastor ngayon? Ibig sabihin po, pinapaliwanag mismo ng kanyang buhay na siya ay hindi tinawag ng Panginoon. Ganun po yon. So sa talatang ito rin po, ipinangako ng Panginoong Yesus na anumang hingin ng kanyang mga lingkod ay ibibigay ng kanyang Ama. Huwag kayong kabahan dun sa unang pangungusap ng John 15:16 yung huli. No, sabi doon, anumang hingin nila sa akin, sa Ama, sa pananalangin ay ibibigay sa kanila. Yun po ang sarap po. Ang sarap po. Ito nga, madalas hindi ko na makalimutan itong huling pangyayari. No? Hindi pwedeng magkamali yung 3 talyer na pinuntahan ko. Hindi pare-pareho ng presyo. Yung unang talyer, 12,000 ang kailangan ko kahit 12,000. Sabi ko nga, yung gulong ko, 3,000 lang, hindi ko mapalitan Tapos pumunta ako sa kabilang talyer na hindi rin biro-birong talyer, kailangan ko naman daw ng 40,000. Naku po, muntik akong himatayin, pumunta ako doon sa talagang kasa kung saan ko binili itong kotse. So, 100,000 naman po. So, na-share ko yan sa ating mga intercessors at sa ilang nating mga kapatid, no? At mga kaibigang pastor,
Yung kaibigang pastor ko San Fernando, ang minessage niya ako nung malaman niya eh. Sabi niya, Doc, God will provide. Sabi niya. So, ako naman na yung pray lang ako ng pray. So ano po, pinrovide po ng Lord. Minsan po kasi ang sagot sa panalangin, nakala natin puro ano material, no? Financial, hindi po. Minsan ang sagot ng Lord, kamukha ngayon nagbabasa tayo sa aklat ng Kawikaan, minsan ang sagot ng Lord, wisdom, karunungan. So pinrovide ng Lord yung karunungan. Pinrovide ng Lord yung tao at may karunungan. Ganun po eh. Kaya po, doon papasok yung ang sarap maglingkod sa Panginoon. Yung demonyo ipapasok na sa kaisipan natin, paano yan pag wala ka ng service? Eh, hindi naman ako nahihiyang babalik sa bisikleta. Hindi naman ako nahihiyang babalik sa paglalakad. Doon tayo nagsimula. At least meron pang bisikleta ngayon, meron pang kolong-kolong ngayon. Pero hindi po ganun eh. No? Ano mang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, sabi ng tumawag sa atin, sabi ng tumawag sa atin, ipagkakalob ko. Tawag tayo sa kanya. 100,000 ang kailangan, ipinrovide, karunungan, wisdom, expertise. Ganun po. So, puri ng Panginoon, no? Kaya't sa lahat ng mga tumugon sa tawag ng paglilingkod, huwag dapat mabalisa sa anumang mga bagay sa buhay na ito sapagkat ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ninyong pangangailangan. Ayon po sa Pilipos 4:19 yan, di ba? Pupunan ng aking Diyos o pagkakaloob ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Opo, tao lamang tayo na kung minsan nadadala tayo ng mga pag-aalala eh. Naalala ko rin yung isang pastor na pinuntahan ko sa San Fernando. Sabi niya, hindi ko maintindihan, lalo na pag pastor, pag nai-stress. Di ba? Based sa Word of God, kung totoo kang tinawag at talagang nakikilala mo ang Panginoong Yesus, ano mang hingin ninyo sa pangalan ko eh. Kaya sabi ng pastor na pinuntahan ko sa San Fernando, sabi niya, hindi ko maintindihan bakit nai-stress si pastor. Di ba? Baka hindi talaga tinawag o kulang yung pagkakilala niya sa Diyos na tumawag sa kanya. Ang sarap po. Ano po? So, yan po yung paghahanda, kabuang paghahanda sa paglilingkod. Puntahan naman natin yung kabuang layunin. Kasi dapat inuna natin yung preparasyon, yung paghahanda. Now, nandun ka na ngayon, ready ka na. Kailangan naintindihan mo, ano pa yung layunin? For example, maliit, hindi naman maliit, paglilingkod din sa Panginoon yan. For example, sa music ministry. Bakit ka tumutugtog? O, puntahan natin yung drummer. Bakit ka tumutugtog ng drum? Bakit ka tumutugtog ng gitara? Bakit ka tumutugtog ng organ? Isa pa na hindi natin pansin, ang tindi at ang ganda ng kanilang paglilingkod sa Panginoon mula Old Testament hanggang New Testament. Hindi natin masyadong nababanggit, pero ako po, blessed na blessed sa buhay nila. Sino po yun? Na kapag nananambahan tayo, ang ganda-ganda po ng ministry nila. Mula Old Testament, nandyan na po yung ministry na yan hanggang sa New Testament, hanggang sa panahon natin. Sino po yun? Yung ating mga tambourine dancers. Kadalasan po, dalawa lang yan. Ayan, yung nagsonglet kanina, si Frances, at saka si Paula, Nicole, si Pau Pau. Ganda ng ministry. Talagang biblical po yun. At nandoon po, pag tinignan ninyo sa banal na kasulatan sa Old Testament, nandyan po, bumababa po ang presence ni Lord. Sa ganyan pong ministeryo, paglilingkod po rin sa Panginoon yan. At katapatan lang naman ang inihingi ng Lord. Luwalhati, lugod na lugod ang Panginoon sa ganyang ministry. Okay? Kaya, kailangan maintindihan din natin ano yung layunin.
Bakit ka sasayaw? Bakit ka magtatamburin? No? Kapag naunawaan natin yan, no? Naku, lalo nating ibibigay yung ating the best sa Panginoon. Bakit ako po, ang ministry ko, Ministry of Preaching and Teaching, bakit ako nagpipreach at nagtiteach? Kailangan naintindihan ko. No? Ang ministry mo ay intercessor, bakit? No? Ang ganda po, lahat po ng ministry kinabibilangan natin, huwag mo sabihin nasa cleaning ka, nasa gardening ka, nasa parking ka, nasa security ka, paglilingkod lahat po sa Diyos yan. Huwag mo sabihin, alam po, naalala ko tuloy no, sa ating mga maintenance. Alam po ninyo, ang daming nung nag-aaral pa kami sa Bible School, ang daming nagpupuntang mga missionary na galing sa ibang bansa. Mga missionary, mga lingkod ng Diyos. Pagdating sa Pilipinas, ano po ang gagawin nila? Magkarpintero. Opo. Ang pagkakarpintero po, paglilingkod sa Diyos. Lalo gagamitin mo sa kanyang kaharian, gagamitin mo sa kanyang gawain, no? Opo, paglilingkod dyan. Pupunta sila hindi lamang sa Pilipinas. Ako kasi kung nag-aaral kami sa Bible School, may mga dumating daw na lingkod ng Diyos, mga missionary. Anong gagawin? Hindi naman nag-preach eh. Kita ko, pukpok dito, pukpok doon. Tinignan ko yung kamay nila. Kahit nung ako nagtuturo na sa Bible School sa Laguna, tinignan ko yung kamay nila. Talagang mga karpintero sila sa bansa nila. Pero sila po yung lingkod ng Diyos. At hindi lang pala sila sa Pilipinas nagpupunta, maging sa ibang bansa ay nagpupunta sila at doon sa abutan nilang mga lugar ng panambahan doon, kung ano yung maipaglilingkod nila, kung ano yung pwede nilang i-repair sa bakod, sa gusali, sa bahay ng mga pastor. Yun po ministry nila. Paglilingkod po yan. Naluwalhati po ang Diyos dyan. So, ang kailangan lang natin, ito na-share ko na sa inyo, paghahanda. Kilala natin ang tumawag sa atin at bilang tumawag sa atin, hindi na tayo pagkukulangin at may kulang man tayo, tatawag lang tayo pagkakaloob niya. Yun po, napakaganda. Ngayon, wow, baka mainggan niya tayo. Ang galing pala kapag pala naglingkod ako sa Lord, provide niya lahat ng kailangan ko. Baka marong motive tayo. Tingnan natin ano yung layunin. So tingnan natin yung kabuang layunin ng paglilingkod. Bilang isang lingkod na tinawag ng Panginoon, mayroong dalawang napakahalagang layunin kung bakit siya tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Dalawa lang po. Tandaan po ninyo, dalawa lang. Una po, kaya ka tinawag ng Diyos nandiyan sa John 15:16 upang ipalaganap ang ebanghelyo. Grabe no? Yan din po yung, balikan natin yung topic natin na iglesia. Yan din po yung layunin ng iglesia. Go! Pumayo kayo! Kaya ako po nag-iisip, bakit kung ito talaga yung panawagan ng Diyos sa paglilingkod, bakit pati malalaking iglesia, pati malalaking kongregasyon, hindi umahayo? Diba? Huwag na yun. Sa atin na lang po, dito na lang sa atin, sa Spirit of the Lord Ministries. No? Kapag atubili kang sumama sa paghahayo, ang tanong ko, naglilingkod ka ba talaga sa Diyos? Yan po ang unang layunin ng paglilingkod. No? Yan yung unang layunin ng paglilingkod. Ipalaganap ang ebanghelyo. Hindi ka mag-preach kung hindi ka tinawag mag-preach. Hindi ka magtuturo kung hindi ka tinawag magturo. Sa buhay mo eh. Ikaw yung asin at ilaw eh. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Kung ayaw mo ng paghahayo, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos na bilang asin, wala nang alat. Wala na. Ano pa ang gamit ng asin? Tatapakan na lang daw ng mga tao. Kasi ayaw mo eh. Ayaw mong ganapin yung layunin ng paglilingkod, yung paghahayo. Kaya tayo po'y tuwang-tuwa.
unawaan natin ang panawagan ng Diyos na ipalaganap pang ebanghelyo, binigyan niya tayo ng tool, ng gamit. Ito po yung stealth evangelism. No? Nung nakaraang Biyernes, kaya wala kami. Nag-request yung mga kapatid natin sa Tarlac na i-training natin. Tinraining po namin sila. Alam po ninyo, in 2 araw na magkakasama kami, naka 368 silang napatanggap sa Panginoon. Eh sabi ng salita ng Diyos, isang kaluluwa lang ang maakay mo sa Panginoon, libu-libong anghel ang nagpupuri sa kalangitan. Paano pa kaya yung naka 368 kami na napatanggap sa Panginoon? Ano po? Kaya tuwang-tuwa sila. At nagkita kami kaagad ni Pastor ng Lunes eh. O tuwang-tuwa na dagdagan kaagad yung mga mananambahan nila doon sa church nila. Purihin po ang Panginoon. Ano? Kaya ganun po. Kaya limitado lang po yung ating pagtitraining. Tig sa 10 lang. Tig sa 10 lang po. Yung iba atubili pa. Kung naunawaan natin ang paglilingkod, kahit anong ministry kinabibilangan mo, ay kailangan mo po. At kaya naman hindi ka makapag-evangelize, natatakot ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Ito na po, ituturo na po sa atin. Kaya kung naunawaan mo talaga at naglilingkod ka sa Panginoon, sabi nga sa inyo, yung mga misyonaring karpentero, yan, karpentero sila. Pero pag may napalapit na hindi mananampalataya sa kanila, habang nagpupok, napapatanggap nila sa Panginoon. Ganun po eh. Kasi, missionary kayo, sasabihin ng mga hindi mananampalataya na nakitang nagkukumpuni ng bakod ng church na pinuntahan nila. Mga missionary sila. So, gigagrab po nila yon. Ililid po nila sa pagkilala sa Panginoon. Ganun po. At ito po ang ating pong stealth evangelism, yung po tinuturo natin. In 2 o in 3 to 5 minutes, mapapatanggap mo ang tao. Napakaganda po. Purihin po ang Panginoon. So, yun po, no? So, unang layunin ng paglilingkod, ipalaganap ang ebanghelyo. Ang pribilehyo po ng mananampalatayang magbahagi ng salita ng Diyos, utos ng Panginoong Yesus, doon po sa Mateo. Nandyan po, may tarpaulin tayo sa harapan, Mateo 28:18 hanggang 20. No, sabi po doon, lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ituro ninyo sa kanila naganapin lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo at narito sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sasamahan tayo. Ayon pa rin po sa 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ngunit ikaw, sabi rito, magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, ganapin mo ang iyong ministeryo, kahit saang dumako ang isang mananampalataya, kailangan po niyang ipalaganap ang ebanghelyo sapagkat ito ay utos ng Panginoong Yesus bago siya bumalik. No? Pinaliwanag pa niya yun, sabi niya, occupy till I come. Ibig sabihin, hanggat hindi dumadating ang Panginoong Yesus, wala pong tigil ang layunin natin na ipalaganap ang ebanghelyo. Sabi ko nga, huwag tayong marong motive. No, kung kalooban ng Diyos na huwag tayong paramihin sa ating pong kongregasyon, okay lang po eh. Ang mahalaga na kapag aakay tayo eh. Ginagawa natin yung layunin po ng paglilingkod eh. Mag-ebanghelyo, ipalaganap ang ebanghelyo. Po, kaya ako po, minsan nabibigla ako, natutuwa ako sa Panginoon kasi ginamit niya ako nung ako'y maglingkod sa Kanya, yan po yung unang orientation ko eh. Yung mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. At ngayon po nabibigla ako kasi hindi ko na halos kilala sila. Yung iba nababaltaan ko, mga pastor na sila, mga naglilingkod na. Napakasarap po sa pakiramdam. Nakala mo, pinatanggap mo tapos hindi na kayo nagkita ng maraming taon. Nung pala, dumating ang panahon tinawag ng Lord at magpapakilala. Pastor Dan, ako po yung pinatanggap niyo noong mga binata pa tayo. Wow! Hindi ko sayang ganun. Ganun po. So, mga kapatid, yon ang unang layunin ng paglilingkod sa Diyos. Tanungin mo sarili mo, naglilingkod ba ako sa Diyos? Kung naglilingkod ka sa Diyos, ang ganda ng paghahanda, sasamahan ka ng Panginoon, anumang hingin mo sa Kanya ay pagkakaloob niya,
sa kanyang pangalan, then alamin mo ang layunin, ang unang layunin ng paglilingkod sa Diyos, kaya ka tumutugtog, no? Para luwalhati ng Diyos, kaya ka sumasayaw, kaya ka kumakanta, kaya mo ginagawa ito upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Pangalawa, papagtibayin ang buong katawan ni Kristo. Sa ibang salita, palakasin ang iglesia. No? Kaya nagagamit po yung salitang, wow, blessing ka kapatid. Pag sinabing blessing ka, nangyari yung dalawang layunin ng paglilingkod. Na-bless siya sa iyo, nagningning si Kristo sa buhay niya, so pagpapahayag po ng Ebanghelyo yun. Then, ikaw na nagsabing, bless na bless ako sa iyo kapatid, lumakas ka. Wow! Dalawang layunin po ng paglilingkod, ipalaganap ang Ebanghelyo, sa buhay mo, nagniningning, nakikita, ikaw ang buhay na Biblia, yung nakakakita sa iyo na kapatiran, lumalakas, ang pananampalataya, yan po ay ikalawang layunin, maging blessing ka sa kapatiran. Kapatid, kailangan ko kayo. Kailangan kita, bawat isa sa inyo. Ganun po. Alam niyo isang kanta na sikat, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo po'y tinawag isang katawan, isang iglesia. Napag-aralan natin yan. At bilang mga mananampalataya, inalintulad tayo sa mga tupa. Ang mga tupa po may kawan, may sariling kawan, may sariling kongregasyon, at merong isang pastol. At ang halimbawa nga ng Panginoon doon kapag nawawala yung isa, iniiwan yung 99 para hanapin yung isa. At yung pong tupa na yun, pag lumabas yun, hindi nagiwa-hiwalay, nagsasama-sama. Kapag meron pong napapaligaw ng konti, sumisigaw kagad yun. Sumisigaw kagad yun. At sasagot yung karamihan, makakabalik na po yun. Inalintulad na rin po tayo ng Panginoon sa mga, yung uling, yung baga, yan, coal. Pagsama-sama yan, nag-iinit ang lakas ng apoy. Pero kumuha ka ng isa, no? Iwalay mo sa karamihan, nanlalamig agad, nawawala kagad ang apoy. Ganun po. Kaya ang pangalawang layunin sa atin ng ating paglilingkod upang papagtibayin ang buong katawan ni Kristo. Ayon po, sinabi ko na kanina yung tanyag na awit, walang taong namubuhay para sa sarili lamang. Lahat po ng mananampalataya ay bahagi ng isang katawan ni Kristo. Bawat isa ay kaiba sa ibang katawan. Hindi tayo parehas Nagpapasalamat na lang ako kasi yung mga ina-assign kong kumakanta, hindi lang makatanggi talaga, pero meron talagang tinawag na manguna sa pananambahan, no? Manguna sa pag-aawitan. Iba-iba tayo, maaring nagpupumilit ka sa ganon, baka hindi ka naman doon tinawag. Kamukha ko, pinag-ayuno ko pa yan, pinag-pray ko pa yan. Hindi talaga ako pang kongregasyon, pang sarili, pang kaming dalawa lang ni Lord. May kanya-kanya po tayong pwedeng magawa. Ang pinakamaganda, nagkakaisa po tayong lahat sa kapakanan ng buong katawan. Nagkakalakip-lakip yun. Yung magaling mag-MC, wow! Inihanda ang puso ng mga kapatid. At nahanda ang puso ng mga kapatid, nagkakalakip-lakip, pasok yung mga tinawag na manguna sa pag-aawitan, sa pagtugtog, sa pagsayaw. Wow! Bagsak ang presensya ng Diyos, naramdaman ng lahat. Then, papasok yung may panawagan ng pagtuturo at pangangaral. Grabe! Magkakalakip po. Pero nangyari po ang matagumpay na pananambahan dahil may mga ushering, dahil merong prayer support group, dahil merong nag-ayos ng parking, merong sumalubong sa mga kapatid, at marami pang uri ng paglilingkod. Iba-iba, pero tayong lahat
sa isang gawain na yun, ang tinutukoy ko, Sunday service, nakapaglingkod tayo ng sama-sama. Ano po? Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 12, gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa katitibay ng iglesia. Yun po panawagan po natin yon, palakasin, maging blessing sa mga kapatid po natin. Sa Efeso 4:16, sabi rito, na dahil sa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa magitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa patitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ayan po. Purihin po ang Panginoon. So ang isa po sa mga palatandaan na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus po sa Matthew 24:14. Ang sabi po doon, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng karian sa buong sanlibutan sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya naunawaan natin yon. Kaya palang panawagan natin, number 1, ipalaganap ang ebanghelyo kasi babalik ang Panginoon. At para bumalik ang Panginoon, kailangan narinig sabi rito, ng lahat ng bansa. Pag sinabi pong bansa sa Biblia, grupo po ng mga tao yun. No, hindi po yung literal na bansa o country. Pag sinabi pong nation sa Bible, ay grupo ng tao, mga Kapampangan. Narinig ng mga Kapampangan ang Ebanghelyo. Narinig ng mga Ilocano ang Ebanghelyo. Narinig ng mga Bisaya ang Ebanghelyo. Narinig ng mga Panggalatok ang Ebanghelyo. Yun po yun. Yun po sinasabi sa Mateo 24:14. Ang palatandaan na malapit na o babalik na ang Panginoon ay naipangaral. Paano kung yung mga tinawag hindi nagsitalima? Kaya po yun, gising. Ang church po na pinag-aralan natin ay higante, napaka-powerful, napakalakas, napakalaki na. Pero tulog. Gising. At magpagamit sa Panginoon, gusto nang magbalik ng Panginoon Yesus. Na-share ko nga sa midweek at nasi-share kong madalas, yung pagbabalik ng Panginoon, nagbigay siya ng mga palatandaan. At yung palatandaan na yon ay lagi niyang pinamamatsagan sa atin, lagi niyang gustong titingnan natin at ipapanalangin pa nga natin Kapag pinapanalangin natin, so namamatsagan natin siya araw-araw. Ano yun? Ang Israel. Ang sabi ng Panginoong Yesus doon, kapag namumukadkad na ang puno ng igos, matalinhaga kasi magsalita ang Panginoon at tinutukoy niya Israel. Malapit ng wakas. Ngayon para maintindihan natin, so yun ang kanyang palatandaan. Parang palatandaan, papuntang Maynila. Galing ka ng Candaba, 66 km to Manila. Pag nasa Bulacan ka na, 30 km to Manila. Palapit ng palapit. Ibig sabihin, wow, nandiyan naman palatandaan. Pag nandun ka sa bandang may kawayan, 14 km to Manila. Pag malapit ka na 2 km to Manila, ganun po. Malapit na. Kaya magpagamit po tayo, maglingkod tayo. At pag sinabi nating maglingkod, na handang-handa tayo, ang Diyos ang pumili sa atin upang mamunga at tumayo at manatili ang ating bunga at anumang hilingin natin sa kanyang pangalan ay pagkakaloob niya, then nanawaan natin yung layunin, ipalaganap ang ebanghelyo at palakasin ang bawat kapatiran. Actually, hindi lang kapatiran mo sa church na kinabibilangan mo, sa local church na kinabibilangan mo, lahat. Maging blessing ka sa lahat. Kaya nga, itong sinishare ko sa inyo na street evangelism, siyempre nakikita ng mga ibang church yan. Uy, ba't ganun? Nag-evangelize sila, Pastor Dan. Kapag merong nag-request, hindi natin mapahindian. Bakit? Isa po sa panawagin natin yun na palakasin ang hindi lang tayo na magkakapatid sa isang lokal na kongregasyon, kundi pati ibang church.
Kaya po, mapapabilis ang pagbabahagi ng salita ng Diyos kung ang bawat lingkod na kanyang tinawag ay gagampanan ang mga tungkuling ito. Gayun din kung anuman ang tinanggap ng bawat isa na kaloob mula sa Diyos, dapat ipaglingkod niya ito. Ano man yung talento mo, abilidad mo, kakayanan mo. No? Ipaglingkod po sa Panginoon. Sabi po sa Pedro, unang Pedro 4, 10 hanggang 11, ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ipaglingkod ninyo gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos, na kung ang sino may nagsasalita gaya ng mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa, ay gaya ng kalakasang binibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa magitan ni Jesucristo, na sa Kanya ang kalulatian at paghahari magpakailanman. Purihin po, Panginoon. Nawa po ngayong gabi ay nakuha natin ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. At ito po'y pribilehyo natin. Hindi lahat ng oras, pagkakataon ay binibigyan tayo. Kaya grab the opportunity. Wag na wag natin sasayangin ang mga oras natin, ang mga panahon natin. Ipaglingkod po natin sa ating Panginoong Diyos. Purihin po ang Panginoon. Diyan po natin tinatapos ang ating pong pag-aaral ngayon pong gabi.